Hey, God's morning mga kapatid. Muli, ngayong araw na ito, araw po ng Tuesday, April 29, 2025, sa ating daily devotion, sa ating God's morning. Pang-usapan po natin ang talata mula sa Habakuk 2, verse 14. At ito po ay pamagatan nating The Future Unveiled when Earth Knows God's Glory. At sa ating pagbabasa at sa ating pananalangin, tayo pagkasama ng aking partner. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Habakuk 2:14. Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa mga nakaraang araw, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita na naririnig namin ngayong umagang ito. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kaunawaan, Panginoon, sa knowledge at wisdom upang maintindihan namin ang iyong gustong iparating para sa amin at aming maisapamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagpapagaling ng mga kasama namin na may sakit. Panginoon, kami po ay naghahangad na gumaling po ang bawat isa na nakakarinig ng iyong salita, Panginoon. Nang sa ganoon ang kanilang mabibigat na pasanin na nagpapahirap sa kanila, Panginoon, ay malampasan nila sa pamamagitan ng iyong pagpapagaling sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, isang mapagpalang umaga ulit. At isang mapagpalang umaga, Ate Cindy, Pastora Belma, na ngayon ay kasama na natin, no? Dito po sa ating talakayan ay dali lang. Okay? Dito po sa ating talakayan ay nangusapan dito yung talata. At basahin ko ulit po sa Amplified Version. Sabi doon, but the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Sabi nga, when the time is coming, ito ay may tungkol sa sa eschatology o yung pagdating ng panahon o yung sa ating hinaharap, o masasabi natin na sabi nga lahat ng prophesy o na-prophesy sa Bible ay natupad na, at ito na lang ang hindi nangyayari, the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang pamagat natin ngayon is the future unveiled, when earth knows God's glory. Dito po sa ating konteksto na ating nabasa ay bakit nga ba ito nasabi ni Habakuk, na sabi nga si Habakuk po ay isang propeta na nagtanong sa Diyos, doon sa, kung babalikan po natin doon sa verse 1 and 2 ng Habakuk 1 hanggang verse 2 and 4, nagtanong po doon si Habakuk, sabi niya doon, Lord, bakit parang nananaig ang kasamaan? Bakit hindi mo sila pinaparusahan? At sumagot ang Panginoon doon sa verse dito sa chapter 2, doon sa verse 3 hanggang 4 at doon sa 14. Sabi niya doon, tiwala ka lang, sa tamang panahon ang masama ay hukuman at ang buong mundo ay mapupuno ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos, which is yan po yung ating konteksto ngayon. At ang pangako ng ating Panginoon Diyos, ang pangako ng ni Lord dito ay hindi lang para kay Habakuk, kundi para sa lahat ng mananampalataya, isang future na puno ng glory ng ating Panginoon Diyos. I-breakdown po natin itong talatang ito. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.
Ano nga po ba ito? Ano po ba yung knowledge of the glory of the Lord? Hindi lang basta po ito head knowledge, ano ho? Pero ito po yung personal na pagkilala sa Diyos, yung tipong alam mo ang kanyang karakter, ibig sabihin yung pag-ibig niya, kabanalan niya at kanyang kapangyarihan. Ito po ay sumasamba o ito yung ating pagsamba, no ho? Dahil sa kanyang karakter. Tunghayan po natin yung sinasabi ng Panginoon Kristo sa John 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang nag-iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Napakahalaga po nito, no ho? Yung pagkilala sa iisang Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Ito po ay high priestly prayer, no, ng ating Panginoong Jesus bago po siya ipako sa krus, no ho. Dito hiniling ng ating Panginoong Hesus sa Ama na ang kaligtasan at ang kapangyarihan para sa kanyang mga disciples at sa ating mga mananampalataya ngayon. Ang eternal life ayon sa ating Panginoong Hesus ay hindi lang patungkol sa heaven after death. Walang hanggang buhay. Pero ito'y personal na pagkilala sa Diyos mula sa ating Ama, Abba Father, at sa ating Panginoon Jesucristo. Ang ginamit dito na salitang Greek, no ho, ay yung ginosko, no ho. Ito po yung relational, intimate knowledge, gaya ng pagkilala ng asawa sa asawa. Tunghayan po natin yung sinasabi doon sa Genesis 4 verse 1. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao nang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipapangalan niya rito." Yun. So ito po yung relationship, na pagbibigay sa iyo ng Panginoon, ng relationship na ito ay galing sa Panginoon. O ang Diyos, ang kanyang mga para sa kanyang mga hinirang. Kaya everything na meron tayo, it's a gift from God. No? Ating asawa, anak, everything. Mga material things na nasa sa atin, yan po ay dahil, yan ay because of the relationship na meron tayo sa Panginoon Diyos. At ito ay ang patungkol din sa bawat kanyang hinirang. Sabi nga niya doon sa Genesis 1 verse 5. Jeremiah 1 verse 5. Bago ka pa pinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Tayo ay kilala na ng Panginoon Diyos. Tayo ay tinatawag na ng Panginoon Diyos. Pero hindi lahat tumutugon. Ano nga po ba? No, sabi nga, ang kontekstong ito ay hindi lamang puro Bible trivia o mga pagme-memorize ng verse. No? Ito yung, at hindi rin ito yung pagiging expert sa theology. Ngunit sabi nga, expert ka nga sa theology pero cold naman ang puso mo. Hindi naman doon talaga nakapatungkol ang iyong paglilingkod, no? Ibig sabihin noon ay nandoon ka minsan sa isang paglilingkod na sabi nga ay hindi naman talaga tao sa puso, no? Sabi nga ito yung pagkakaroon o hindi rin ito yung pagkakaroon ng religion pero walang relationship. Sabi nga, may kasama ka nga doon sa isang sinasabi ng church, pero wala naman yung puso mo doon. No? Kasali ka lang. No? Pero hindi yon. Ano po yung sinasabi dito ng ating talata? Ito po yung pagkilala sa kanyang karakter. Pagkilala sa karakter ng Diyos. Ibig sabihin sa pag-ibig niya, kabanalan niya, at katapatan niya. Ito rin po yung pagsamba na nagmumula sa pag-ibig. No, sabi sa atin sa John 4 verse 23. John 4 verse 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba kinalulugdan ng Ama. Amen. So yung pagsamba na nandoon ang Espiritu ng katotohanan. At ito rin po ang pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga niya doon sa John 14 verse 15, "If you love me, you must obey
My commandments. Ito yung commandment ng Panginoon Diyos. Ano ba yung mga pinag-uutos ng Panginoon Diyos sa ating buhay? Ano pong halimbawa nito? Isang halimbawa nito ay alam natin na mainit yung apoy, If the fire is hot, Head knowledge po yun. Alam natin, nakikita natin. Ano ba yung apoy? Mainit, Pero, kapag nasusunog ka na, o nararamdaman mo yung sunog, o yung sunog ka na talaga, ito yung personal experience natin. Ganun din sa presensya ng Panginoon. Minsan, kilala lang natin yung Diyos. Kahit sinong tanongin mo, kilala mo yung Diyos? Nandun lang siya. Pero hindi siya nagkakaroon ng personal experience. Kaya makikita natin, hindi lahat ng nakakakilala sa Panginoon Diyos ay merong personal experience sa Panginoon Diyos. At darating ang panahon na ito na ang lahat ay makaka-experience. Pero hindi man lahat, sabi nga, ay hindi man lahat ay talagang susunod. Pero mararanasan din nila. Ba't kaya nararanasan nila yung gano'n, di ba? Sa simbahan minsan, sa church, ako nung una kumanan ng pagtatanong, paano nila na-experience yun? Paano nila nagagawa yung mga bagay na yun? Paano sila nakakapagpuri ng gano'n? Kasi nga, hanggat hindi mo ito nararanasan, hanggat hindi mo ito natutunghayan, sabi nga, wala. That is only head knowledge. Pero kung ito ay tinayuan mo, naranasan mo, that is personal experience. Kami po sa Purpose-Filled Life, meron po kaming yugto kung saan ay nangyayari po na ito yung discipleship namin. Pinakikita, nararanasan hanggang sa pagdating ng panahon siya na ang gumagawa. Ibig sabihin, nararanasan na. The other, kagabi, ito po ay ang aming isa sa mga kasama ay si Sister Nella, na sabi kanya, first time lang din niya makapagbahagi o makapag-host ng Bible study. So, na-experience na niya kung paano mag-handle ng Bible study. At ito ho yung sinasabi ngayon din sa ating talata. That is the glory of God na kailangan maranasan po natin. Hindi pwedeng audience ka lang lagi. At hindi pwedeng nandun ka lang sa, ito lang yung kaya kong gawin. Tandaan natin, minsan, we need to go out do sa comfort zone natin. We need to go out do sa sabi nga yung complacency natin. Minsan, nandun lang tayo eh. Gusto lang natin doon sa, hindi ako komportable dyan. Pero pag naranasan mo ang glory ng Panginoon Diyos, yung paglabas mo dun sa comfort zone mo, makikita mo yung glory ng ating Panginoon Diyos. At dito po, sabi nga, ang eternal life ay parang, sabi nga sa ating buhay, ay parang nasusunog ka sa init ng pag-ibig ng Diyos. Yung eternal life na ito na sinasabi, yung nadadama mo at nakikilala mo siya. Yan yung presence of God. Sabi nga, the Word of God is a logos. Pero kung ito ay naging rema sa buhay mo, it's the rema word of God. Ibig sabihin, tinatayuan mo yung salita ng Panginoon Diyos, nararanasan mo yung salita ng Panginoon Diyos, kumikilos yung salita ng Panginoon Diyos, naiintindihan mo salita ng Panginoon Diyos, ipinapamuhay mo salita ng Panginoon Diyos. That is different. That is personal experience mo kay Lord. Kaya nga, nakakapagpasalamat ka sa Panginoon. Nagagawa mo mga bagay na ito kahit na alam mong hindi mo kayang gawin. You can do it because the glory of God is nandoon. At that is the presence of God. Dito po sa ating Bible text ngayon, sa Habakkuk 2:14, ang knowledge of God's glory ay hindi lang isang future event, kundi ito po yung resulta ng personal na pagkilala sa Kanya. Gaano mo ba siya kilala? Kaya nga, you can express sa buhay mo kung sino si God. Hindi mo ma-express ang mga bagay na mabuti ang Diyos kung hindi mo siya naranasan. Kaya nga sa buhay ng isang tao, makikita mo na nararanasan niya yung glory ng Panginoon Diyos kung nakikita mo yan sa kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos o nakilala niya ang Diyos, sabi nga doon sa John 17 verse 3,
Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ang nag-iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Amen. Sabi nga, yun yung buhay na walang hanggan. Yung makilala natin at ma-experience natin siya. Siya mismo ang nagiging living testimony ng kanyang glory. Kaya nga tayo nakapagpasalamat because of what He done to us. Sabi nga, paggising pa lang natin, pagmulat pa lang ng mata natin, biyaya na yun ng Panginoon. Minsan, mayroon tayong mga thorn in the flesh, di ba? Yan yung ating mga sakit, karamdaman, o ating mga nararanasan. Pero ginagamit yan ng Panginoon upang tayo maging malakas. Sabi nga sa atin, that is the glory of God. No? Sabi sa atin ng 2 Corinthians 3 verse 18. Ganito pa kaya ang kalwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu. Amen. Yan po yung kalwalhatian ng paglilingkod. Kaya nga tayo nakakapaglingkod sa Panginoon is because of this. Dahil nararanasan natin ang glory ng Lord. Mahirap na isang bagay kung hindi natin nararanasan ang glory ng Lord. Kasi ang Lord, lagi siya nandyan. He is available. Lagi nga sabi, nor I will leave you, nor I will forsake you. Hindi niya tayo iiwan, pababayaan. Kailangan lang natin ibukas ang ating mga mata. Kailangan lang natin na hayaan niya na punuin tayo ng kanyang presensya. At katulad nung sumunod na konteksto doon sa text, no? Sabi, fill the earth, sabi niya doon sa text. Walang maiiwan. Lahat ng bansa, tribu at tao ay makakakilala sa Diyos. Parang Great Commission, Matthew 28 verse 19. Ang goal ng Diyos ay global worship, hindi lang sa select few. Ang pangakong ito na mapupuno ang mundo ng kanyang karunungan ay mangyayari kapag ang lahat ng sumusunod sa ating Panginoon Kristo ay tunay na nakikilala siya at nagpapakita ng kanyang karakter sa sanlibutan. Sabi nga, we are the reflection of Christ. Parang yung sinag, tayo yung salamin. At yung ilaw ng ating Panginoon Kristo, yun ang umiilaw sa kung saan na ito nakatapat. O sa ating buhay. O sa ating kinaharap ngayon. Yan po ang glory ng Panginoon Diyos. Paano kung may mga ayaw kumilala sa Kanya? Maaring natatanong natin yan. Paano matutupad ang pangako ng Diyos? Mga kapatid, ang pangako dito sa Habakkuk 2:14 ay may dalawang aspeto. Tingnan po natin ito. Unang aspeto po nito, yung spiritual fulfillment. Ito po yung ngayon. No? Sa pamamagitan ng church, ang kaalaman sa Diyos ay lumalago habang ang ebanghelyo or gospel ay ipinapalaganap. Sabi nga sa atin ng Matthew 24 verse 14. Matthew 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Amen. Ito po yung pagpapalaganap natin ng salita ng Panginoon Diyos. Ikaw, bahagi ka ba nito? Bahagi ka ba ng pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos? Eh, Pastor, paano yan? Parang hindi ako confident mag-share ng gospel. Parang hindi ko pa kaya yan. You can share yung mga inspirational quote, yung mga Christian preaching, mga devotional katulad nito. You can share it to others. Pagiging bahagi. Ngayon, ikaw nandito ngayon, kasama ka. You are part of it. Parte tayong lahat nito. It's all for the glory of God. Sabi nga, may isang patanong dyan, kahit may tumatanggi, no? Hindi naman lahat talaga ay sumasang-ayon. Meron dyan tumatanggi. Meron dyan, mas magaling si ganito, mas magaling si ganon. That's idolatry. Kaya nga sabi nga, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, you need only to express kung ano yung nararamdaman mo sa Panginoon. Not to impress yourself. Dahil
Hindi mo maiwasan. May mga bashers. May mga tatanggi. Subalit, hindi ka tinawag ng Panginoon Diyos para sa kanila. Kundi tinawag ka ng Panginoon Diyos para sa Kanya. Tinawag ka ng Panginoon Diyos to glorify Him. Kahit na may tumatanggi. Ang katotohanan ay tumatakas sa mga puso ng gaya na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Pero lagi natin tatandaan, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, hindi mapipigil ang liwanag. Sabi niya doon sa John 1 verse 5. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagagapi kailanman. Amen. Hindi kailanman magagapi. Sabi nga ng Panginoon, it is finished. Tetelestai. Ikalawa, ultimate fulfillment. Ito po yung pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Ito yung eschatology. No? Yung pag-aaral ng panahon na kung saan ay babalik na ang Panginoon. O yung the second coming of our Lord Jesus Christ. Lahat ng tao, maging ang ayaw kumilala, ay mapipilitang kilalanin siya bilang Panginoon. Sabi nga sa atin ng Philippians 2 verse 10 up to 11. Sa ganon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ang Panginoon. Mangyayari yun. Pero nakakatakot doon. Baka yung iba nandun na sa ilalim ng lupa. Kumilala sila sa Panginoon, pero too late na. Kasi baka nandun na sila, mahuhusgahan na sila ng Panginoon. Kaya nga, sa panahong ito, kailangan nating ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos upang ang lahat ay kumilala na kasama tayo sa langit, hindi dun sa ilalim ng lupa. At sa panahong iyon, ang buong mundo ay mapupuno ng kanyang kaluwalhatian nang walang pagtutol. Kaya nga yung iba, di ba, sabi nga, yung iba ay magsisisi. Sana nakinig pala ako. Hindi na sana ako nagsabong. Hindi na sana ako puro kalayawan na lang ang ginawa ko. Inom. O ano pa man ang mga bagay nito. Darating din pala yung panahon na ganito. Bakit nangyari pa sa akin? Hindi na ako makakapunta sa langit. Dahil hindi ko siya tinanggap nung ako'y nasa lupa pa lang. Tandaan po natin, ibinigay ng Diyos ang kalayaang pumili sa lahat ng tao. Kasama na ang pagtanggi sa Kanya. Kaya nga, nasabi ni Joshua doon sa Joshua 24 verse 15, hindi ho ba? For me and my household, we will serve the Lord. Sabi niya, maaring kayo ay sumamba sa inyong mga Diyos-Diyosan. Maaring kayo ay sumamba sa inyong pinananampalatayaan. Pero sabi ni Joshua, for me and my household, we will serve the Lord. Ang plano ng Diyos ay hindi masisira dahil sa pagtanggi ng ilan. Sabi nga, hindi tayo kakulangan. Kung ikaw ay tumatanggi, hindi ka kakulangan sa Panginoon Diyos. Nakalulungkot lang kasi hindi mo mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Maaring ang maranasan mo ay ang galit ng Diyos. Kahit nga, di ba, si Paro sa Exodus 9 verse 16, o ang mga taong galit sa Diyos, ngayon, ginagamit ng ating Panginoon Diyos ang lahat para sa kanyang kadakilaan. Sabi nga sa atin sa Roma 9 verse 17, Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya na ang hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo maipakita mo ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Amen. Lahat ay may purpose. At sa lahat ng purpose na ito ay upang makilala at maranasan natin ang glory natin, Panginoon Diyos. Halimbawa niyan, di po ba, pag nag-concert si Taylor Swift,
no? Siguro siya yung kakilala na o sino nakilala natin na nagko-concert na laging talagang sikat ngayon. Bini ba 'yon? Bini 'yon, no? Sabi nga kahit ayaw mong pumunta, sold out pa rin ang venue. Ganon din ang plano ng Diyos. No, sold out ang kanyang glory sa huli dahil siya ang may-ari ng venue, no, ang mundo. Kaya nga kapatid, wag mo sayangin ang oras mo. Wag mo sayangin ang panahon na hindi mo makilala at maranasan ang Panginoon Diyos. Maaring siguro maging tanong natin ito. Ano ang mangyayari sa mga ayaw kumilala? Tingnan po natin. Sa krus, tiniyak ng ating Panginoong Hesus na sabi niya doon sa John 16 verse 11, at tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Amen. Hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Sabi nga, ang mundong ito ay pinaghaharian ni Satan at ang mundong ito ay, sabi nga, ang mundong ito tayo ay likas na makasalanan at pinagharian ng mundong ito. At dahil sa pagliligtas ng Panginoon, kung hindi ka kumilala sa Panginoon, hindi mo kinilala ang regalong handog na ito ng Panginoon Diyos, ang sakripisyo ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang kabutihan, sabi nga, ito ay nahatulan na. Ang pagtanggi sa ating Panginoong Hesus ay hindi bagong issue. Pero ang hatol ay naiiwasan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Tunghayan po natin yon. Acts 17 or Gawa 17 verse 30 hanggang 31. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di nakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga taong iyon ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Kaya nga napakalaga po na may Kristo ka. Dahil darating ang panahon, maghuhukom. Kung wala si Kristo sa buhay mo, wala siyang relationship, ikaw ay siguradong mahuhusgahan. Yan po yung sa krus. Kaya nga sa krus na ito, kinilala mo ba ang Panginoon Diyos? Sa panahong ito, naniniwala ka ba na si Jesucristo ay namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan? Nabanggit yung paghukom. Ang mga patuloy na tumatanggi ay haharap sa pangalawang kamatayan. Punta na po natin yun. Revelations 21 verse 8 o Apocalypse 21 verse 8. Revelation. Kauli lang, pahayag. Revelation 21 verse 8. Subalit na malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen. Kalulungkot. Hindi ba? Yan po ang destinasyon. At yan po ang sinasabi ng Biblia sa mga hindi nanampalataya. Pero ang Diyos ay hindi nag-aapura ng paghuhukom. Andito pa tayo ngayon. Ay, wag na. Complacent muna tayo. Wag muna. Kapatid, ito po yung nagpapahintulot na ating Panginoon Diyos. Sa panahon ng lahat, tayo ay magdesisyon. Tayo ay magdesisyon na isuko ang ating buhay sa Kanya. Ayaw ng Panginoon Diyos na tayo ay mapunta sa asupre na katulad ng sinasabi ng Revelations 21 verse 8. Maaaring nandun ka sa yugto na yun. Mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling. Yan po yung nakalulungkot.
At hindi pa huli ang lahat. Tayo ay may pagkakataon pa na makapagdesisyon. Sabi nga sa atin ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang magsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Yan ang plano ng Diyos. Kaya nga kapatid, huwag mo na antayin ang panahon na darating ka sa panahon na pagsisisihan mo ang lahat. The time is now. So ngayon naman natin yung sumunod na talata. Sabi doon, as waters cover the sea. Imagine natin, no? Pag nag-swimming ka sa dagat, di ba? Walang spot na walang tubig, no? Hindi pa pwedeng swimming ka dito. Tapos dito may ano. Walang spot, lahat may tubig. Tama po ba? No? Ganun din ang sinasabi sa atin ng ating talata ngayon. Hindi ito half-hearted o partial ang pagdating ng kanyang glory. No, ang glory ng ating Panginoon Diyos, no, ay siyang pupukaw sa atin. Ang siyang magsasaturate sa atin. Ang siyang magbibigay sa atin. Kaya gusto ng Panginoon Diyos na maging kumpleto ang glory nito sa ating buhay. At katulad ng pagsakop ng tubig sa dagat, inihalin tulad dito, ginawang analogy ni Habakuk upang makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ito ay lubos, ito ay kumpleto sa ating buhay. Paano nga ba ito matutupad? At ano ang connection nito sa ating Panginoong Hesus? Si Jesus ang visible na larawan ng invisible God o ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa Colossians 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Amen. Nang dumating ang ating Panginoong Hesus, nagpakita ang glory ng Diyos sa lupa. John 1 verse 14. John 1 verse 14. Yan, himayin natin para maintindihan. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin at nakita namin ang kaluwalhatian ng tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ang puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Amen. Siya yung glory ng ating Panginoon Diyos. At kung nasa atin ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Kristo, mararanasan po natin. Excuse me po. Ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi pa tapos. Ang ultimate fulfillment ay ang second coming ng ating Panginoong Hesus. Yan yung pagdating niya, yung tinatawag nating rapture. No, bilang hari. Sabi nga doon sa Revelation 11 verse 15. Hinipan ng pitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Amen. At yan din ang ating ipinapalaganap ngayon. Ang pagsamba sa ating Panginoon Kristo. Ang pagtupad sa kanyang mga inuutos. Ang pagsunod sa kanyang mga commandments o mga kanyang inuutos. Ngayon, mga kapatid, habang tayo naghihintay as ambassadors ng kanyang glory, sabi nga sa 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors of Christ. At sa pamamagitan nito, we can evangelize, at na ipapamalas natin yung pagmamahal sa kapwa at nagiging liwanag tayo sa mundong ito. Dito po, naipapakita natin ang kaluwalhatian ni Kristo, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos sa mundong ito. Paano nga ba ito may apply natin sa ating buhay? Una, maging excited sa future. Excited ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Sabi nga, kahit tayo ay maraming problema ngayon, may
100% po tayong guarantee na mananaig ang Diyos. Huwag mawala ng pag-asa. No? Minsan ang dami nating alalahanin. Imbes na pumunta tayo sa alalahanin, worship God or surrender it to God. Isuko natin sa Panginoon. Sabi nga, Romans 8, 18 to 21. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa ating balang araw. 19. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 20. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. Amen. Yan ang pagiging excited natin. Na meron tayong pag-asa sa mga pangako ng Panginoon Diyos. Ikalawa, spread the knowledge of God. Share mo ang gospel. Kung paano tayo sinakop ng pagmamahal ng Diyos. How we covered ang tubig ng dagat. Dapat ang puso natin ay ganun din, ka-passionate, na pinapakilala natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo parang isang secret agent. Ay, Kristiyano ka pala. Hindi ho dapat tayo mamuhay na sikretong Kristiyano. Kundi nakikita sa atin ang liwanag ni Kristo. Kundi nararanasan at naipapakita natin ang kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin sa Matthew 5, verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. 15. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16. Gayunman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Amen. Follow Jesus Christ. No? Pakita natin si Jesus sa buhay natin. Represent natin si Jesus Christ. Ay, Pastor, ako pa'y makasalanan. So am I. Ganon din si Pablo. Ganon din si Peter. Ganon din si James. Ganon din si John. But, sinunod nila ang utos na ito. Show them Jesus Christ. Ipakita natin si Kristo sa ating buhay. Maring tayo palpak, mari tayo sablay, pero si Kristo, siya ang hari, siya ang champion, siya ang perfecto, siya ang dapat makita sa atin. Live for His glory. Yan ang ating number 3. Ang lifestyle mo dapat nagre-reflect sa karakter ng ating Panginoong Kristo. Sinabi ni Habakuk, the righteous shall live by faith. Doon sa chapter 2 verse 4. Sabi nga, trust God's plan. Kahit hindi mo ito maintindihan. Kaya nga, minsan sa ating pananalangin, nasasambit natin ito. Lord, salamat sa pangako mo na darating ang araw na puno ng kaluwalhatian mo. Tulungan mo akong maging parte ng paglaganap ng gospel sa salita, sa gawa, at panalangin. I-remind mo ako na ang buhay ko ay para sa iyo lang. In Jesus' name. Ito'y naipapanalangin natin sa ating buhay na tayo ay parte sa plano ng Diyos. Na tayo ay kabahagi sa plano ng Diyos. Na tayo ay kabilang para maging bahagi ng istorya ng Diyos. Siguro,
maaring bigyan natin ito ng reflection. Bibigay ako ng ilang katanungan. No? Saang area ng buhay mo kailangan pang mag-overflow ang knowledge ng Diyos? Unang katanungan. Dalawa lang po. Paano ka makikisama sa plano ng Diyos na mapuno ang mundong ito ng kanyang glory? Ano ba ang bahagi mo sa mundong ito for the glory of God? Mga kapatid, sa aking pagtatapos, tandaan po natin, ang pangako ng Diyos dito sa kay Habakuk, no, the earth will fill with the knowledge of His glory, ay hindi lang nice words o magandang salita para sa future. Ito po ay scripture certified na plano ng Diyos sa lahat ng kasamaan, pagdurusa at kadiliman sa mundong ito ngayon. Sabi nga, lahat ng yan may expiration date. Pero ang pangako ng Panginoon Diyos, wala. Kaya nga ang glory niya, walang hanggan. Dito po sa Habakuk 2:14, reminds us na ang Diyos ang ultimate CEO ng kasaysayan. He is the Chief Executive Officer ng kasaysayan. Kahit na mukhang delayed ang kanyang justice o parang tahimik siya, ang kanyang timeline ay perpekto. Yung waters cover the sea, parang sinasabi niya dito na hindi ko papayagan ang kahit anong makahadlang sa plano kong punuin ang lahat ng aking kaluwalhatian. Sabi nga, hindi natin mapipigilan ang plano ng Diyos. Kaya nga, why not rejoin them? Why not rejoin Him? Hindi natin ito mapipigilan. Ang plano ng Diyos mangyayari at mangyayari. Bakit pa kinakalaban mo ito? Wala tayong magagawa sa Diyos. Kaya nga, isang katanungan, ngayon pa lang, paano tayo makikiride sa plano niya? Siguro bigyan natin ng tatlong reflection ito. Una, nabuhay po tayo sa pananampalataya, hindi sa panic. No? Habakuk 2 verse 4. Sinabi niya doon, sige basahin natin yun. Habakuk 2 verse 4. 2 verse 4. Ito ang mensahe. Ang hamog ay mabibigo sa kanyang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen. Yung mga taong hambog na sinasabi po dito, yung mga ayaw manampalataya sa Panginoon Diyos. Hambog sila, mayayabang, kaya ko to. You cannot do it. Sinabi na ng Panginoon. Balit, yung mga nanampalataya, naniwala, kasi mabubuhay. Nagtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos na siya ang may control kahit pa yung TikTok, mga trending na yan, o news headlines. Minsan parang sa mga headlines na yan parang nakakatakot. No? Pero tandaan po natin, hindi ito pinahirap ng Panginoon Diyos, kundi pinadali ng Panginoon Diyos ang pagtanggap upang hindi natin madanas o danasin ang paghukom. Ikalawa, maging glory spreader. No? Ano po yun? Sa glory ng Panginoon. Pangalat natin ang glory ng Diyos. Sa pagsasalita ng gospel, pagsiserve sa kapwa, at pagpuri sa Kanya. Kahit sa struggles, kasi minsan sa buhay ngayon, ginagawa lang natin mga gandang bagay kasi para purihin tayo ng tao. Nabayaran na tayo doon. Pero lagi natin tatandaan, always do it for the glory of God. Doon natin mapupulpil yung walang hanggang presensya ng Panginoon Diyos. Sabi nga, every small act of obedience, kasama yan sa pagkilala ng Diyos sa mundong ito. Ikatlo, antabayan natin ang kanyang pagbabalik. Sabi ng ating Panginoon Jesus. So wait for the second coming of our God. Ito yung rapture. Kung hindi man natin abutin, at least meron tayong guarantee. Sabi nga sa atin ng Lucas 21 verse 28, sabi ng Panginoon Jesucristo,
Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Amen. Sabi nga, pag nangyari daw yun, no? Sabi niya doon, magsitayo kayo at itaas ang inyong mga ulo pagkat ang inyong katubusan ay malapit na. No? Live like tomorrow's the big day. Kaya nga lagi nating pasalamatan ng Panginoon Diyos na para bang big day ito sa ating buhay. Lord, salamat, Panginoon. Kung sigurado tayo, no? Na darating ang araw na ito that every knee will bow sa Panginoon, katulad ng sinasabi ng Philippians 2 verse 10, maaaring siguro, bigyan natin ng katanungan, paano mo i-reshuffle ang priorities mo ngayon para sa maging aligned sa kanyang glory? O paano mo mag-glorify ang mga schedule mo ngayon? Paano mag-glorify ang Diyos sa mga schedule mo ngayon? Paano mo magagamit? Minsan nagiging rason ang trabaho natin, negosyo natin to glorify God. But there's always a way. Pwede tayo habang nagtatrabaho, nagpupuri tayo sa Panginoon, na i-share natin ang gospel sa ating mga kapatid, mga kasama. In His way. Kung tayo kulang ng knowledge, bibigyan tayo ng Panginoon. He will lead us. Sabi nga sa atin sa verse 10:23, He who promised is faithful. Siya nang nangako sa atin, siya ay matuwid. Ang Diyos ay hindi nagdi-disappoint. Kapag sinunod natin siya, hindi tayo madi-disappoint. Ang kanyang glory, darating yan. No doubt. At walang makapipigil dito. Kaya nga mga kapatid, huwag mong bitawan ang pag-asang ito. Ang pinakamagandang kabanata ng mundo ay isinulat ng Diyos. At tayo'y invited na maging karakter sa istorya ng Diyos. Handa mo na ba na isuko ang buhay mo upang maging makasama ka sa plano ng Diyos? Mga kapatid, sa puntong ito, nais kong ibigay ang bahaging ito para sa huling pahayag ng aking partner sa ating talakayan ngayon, The Future in Unveiled, When Earth Knows God's Glory. God's morning, mga kapatid, sabi nga po sa ating napag-aralan. Maraming salamat po muna sa ating Panginoon, sa ating mga napag-aralan. Ito po ay magagamit natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sabi nga po, ang Panginoon ay may plano na. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang ay may plano na ang ating Panginoon na para sa ating lahat. Nasa sa atin na lang po. Kaya nga tayo binigyan ng free will upang ikaw ang magpasya sa sarili mo. Pero maganda po kung ang pagpapasyang yun ay kasama natin ng Panginoon. Kung susundin po natin ang plano ng ating Panginoon sa ating buhay, makakamit po natin makakasama natin siya sa kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. Makakasama natin siya, yung joy na hinahangad ng bawat isa ay mapapasa atin. Ang kailangan lang po natin gawin ay manatili sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, at ibahagi natin sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon sapagkat maganda po, masaya po na tayo ay sama-samang nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Nang sa ganon, yung mga dati nating gawi at mga dati nating masasamang ginagawa ay mabago na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay, sa plano ng ating Panginoon na ikabubuti natin at hindi naman natin ikasasama. So yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-ingat.
Okay, so nice naman po i-acknowledge ang ating mga kasama ngayong via online. No? Medyo madami ho. Yung ibang mga pa-shoutout po natin dyan ay i-generalize ko na lang ho, no? Sa buong pamilya, no? No? Kasi pare-pares naman po yung ipilido eh, no? At kauna-unahan po nating kasama ay si Ate Cindy ng Pampanga. At kasama rin natin si Pastora Belma ng Lucena City. Yan. God's morning. Yan, sa ating lahat. Okay. At sinundan po tayo ni, yan, sabi niya, okay, ni Nay Edna Rosena ng Liliw, Laguna. Kasama rin natin si Nay Winnie Patual ng Villa Escudero. At si, abang pangalan, Sister Alma Tatel, no? Yan. Good morning ng Pila, Laguna. Yan. Yan, God's morning. Ayan. At shout out ni Nay Winnie sa Patual family, no? Yan, Patual Dalangin family, yan, sama ko na yan. Artillaga, De Los Santos family, Andal family, yan. Shout out po ni Nay Winnie yan. Nating lahat na rin. No? At yan, kasama rin natin si Ate Nela Nunoso. Pagpalang umaga po. No? Yan. At kasama rin natin Pastor Prayer 1 post si God sa mabisa. Okay. Glory to God po. Si Lord po ang nagpapagaling. Ano ho? Yan. Yan. Okay. Yan, kasama rin natin si Pastora Fe ng San Pablo City, ano, dito sa San Pablo. Yan. God's morning din po. Yan. At sa Nonoso family, yan, kasama rin natin. At sa aking magandang nanay, yan, Corazon Mercado. Good morning, ma. Diyan sa Santa Rosa, Laguna. At pagbati rin natin sa Silang family. Yan, at syempre kagalingan din kay Kuya Chris. Yan, sabi nga ng aking nanay, thank you Lord for waking me up again. Amen. Yan, prayer request din kay Consuelo Silang. At yan, sama rin natin ng JIL, no? Si Pastor J. Guzman, no? Yan, si Brother J. Yan, soon to be pastor. Yan, si Pastor J. Guzman, no? Yan. Isang kagalakan sa iyo, kapatid, no? Makasama dito sa ating God's Morning Devotion. Kay Rose, yan. Sister Lilia Inero. Yan. Yan, yan, siyempre, Bumbane, Malasmas family. Yan, batiin na natin lahat, no? Hindi ko na mababati yung isa-isa. Yan, salamat na diyan, no, kay Kuya Jimmy Guno. Yan, miss na natin, no, si Kuya Jimmy Guno. Yan, Jerome. Yan, Artillaga family at sa buong family ni Ian, no, Alejandrino. Yan, kasama natin. Yan, kagalingan din kay Sister Bella Cabello. Yan, prayer request din. Hindi ko kasi nung kilala ito si Sir Joseph Manalang. Welcome po. Yan. Ditera Lerma. Yan, ang aking kababata. Yan, si Ate Lerma. Parang nasa Pandin kayo kahapon. Nakita ko sa post. Enjoy, no? Malamig dyan at masarap maligo. Yan. Dyan, sa aming drummer, pagbati rin kay Ezekiel Malasmas. Yan. Diyan, kasama rin natin aking kapatid, no, si Caroline Mercado, Santa Rosa, Laguna. Yan. At pagbati rin natin, siyempre, no, congratulations nga pala sa pamilya ni Catherine at saka sa kanyang newly baby. Yan, congrats sa buong family. Yan, sabi nga dito ni Caroline, whatever tumults and hardship, whatever horrors and upheavals, whatever overthrowals or traumas, this is where all created reality is headed. Sabi nga, to drown into life. Sandali na wala. Haba kasi mag-comment to eh.
to drown into life by and saturated down to the superstring fibers with the knowledge of the glory means our or beauty or identity or name of the one true God. Okay? Amen. So tayo po ay that's all, no? Wala na siguro po akong na-miss. At dahil dyan mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po nagpapasalamat for showing us, O Lord, ang topic na ito mula po sa Habakkuk 2:14 na pinamagatang The Future Unveiled When Earth Knows God's Glory. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang layunin at purpose mo na maibahagi ang iyong salita at makilala ka ng mundong ito. Again, O God, hindi man namin kayang baguhin ang isip ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Subalit, Lord, kami ay narito upang magtanim at magdilig, Panginoon, ng mundong ito ng pananampalataya. Ikaw po nagpapalagot, naniniwala po kami na sa iyong kabutihan, maghahari ang iyong plano. Lord, salamat Panginoon sa pagkakataon na unawa mo sa amin ang talatang ito. At dalangin din po namin, Panginoon, na ito'y magbigay ng kaunawaan sa lahat ng sangkatauhan, Panginoon, upang makilala at maranasan ang iyong pagpapala at ang iyong biyaya na sa aming buhay ay sumasalamin, Panginoon, sa nakatakdang iyong paghukom. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at sa iyong mayamang biyaya. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, saan man kami tutungo. Ganon din, Panginoon, sa kagalingan ng mga karamdaman, ng mga nabanggit, Panginoon, ayon sa prayer request, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, ang pamilya ng lahat ng makakakinig ng salitang ito, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, ang maranasan at patuloy, Panginoon, na mangibabaw sa mundong ito. Patuloy, Panginoon, na magamit namin ang buhay na ito ayon sa iyong kapurihan. Salamat, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ay naglalayon sa amin, Panginoon, na kami makasama sa iyong kaharian. At salamat po, Panginoon. At ito po'y dahil lamang sa iyong biyaya at awa at sa iyong pagmamahal. Again, O God, we thank you and praise you in this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.